Alright, mga minamahal, yes, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, meron lang talaga, minumulto ako, mga minamahal, to be honest, nitong leadership nga po ni House Speaker Martin Romualdez. Even though na nagbitiw na siya sa pwesto, minumulto pa din ako, mga minamahal, ng leadership niya. Kasi siya yung tipo ng tao na very convenient. Yung from the zero hanggang paldo days, hindi niya iniwan si President Bongbong Marcos. From the very beginning up to the end, wala siyang sama ng loob. 'Di ba? Hanggang ngayon, nakasuporta pa din siya kay President Bongbong Marcos. That's why na umalis siya, 'di ba? Bilang House Speaker ng Bansang Pilipinas para magkaroon ng malinis na investigation dito nga po sa Independent Commission for Infrastructure. Alam niyo, mga minamahal, yung history and loyalty ni House Speaker Martin Romualdez dito kay President Bongbong Marcos. Siya lang naman yung co-founder dati ng Uniteam. Nung okay pa ang lahat, siya po yung co-founder noon. Nandyan siya noon and up to this moment, nandito pa din. Kaya nga minumulto ako ng leadership ni House Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot lang, hindi ko matanggap, mga minamahal, na ba't nagkaganon? 'Di ba? Habang ang iba, katulad nito ni Vic Rodriguez, dumidikit lang dito kay President Bongbong Marcos, tapos nung nakakuha ng pwesto, tapos nung tapos na nilang gamitin, tingnan ninyo, sinisiraan na nila. Also si Sara Duterte, kumbaga, wala. Talagang sila mga plastic. Pero itong si House Speaker, hindi niya ginawa kay President Bongbong Marcos yung mga bagay na yan. Pinatatag niya ang sistema, tinulungan niya si President Bongbong Marcos. Alam niyo kung magbobotohan ngayon? Kung magbobotohan ngayon ulit ang mga kongresista, dito nga po sa panibagong Speaker of the House, paulit-ulit nilang pipilitin, ipapasok, 'di ba? Magiging iboboto itong si House Speaker Martin Romualdez. Bakit? Kasi close niya yung mga congressman. Lahat niya mapagbigay Binibigyan niya ng AKAP, AIX, lahat binibigay ni House Speaker. Ang problema, sa sobrang niyang mapagbigay, inabuso ng iilan. 'Di ba? Kaya nagkaroon talaga ng korupsyon sa loob ng Kongreso. Pero hindi naman ganun kalala, hindi katulad doon sa Senado. By the way, sa mga hindi rin nakakaalam, history lang natin yung record ni House Speaker Martin Romualdez. Sa 291 na kongresista na sumuporta sa kanya bilang leader sa speakership, ibig sabihin, halos buong Kamara nagtitiwala sa kanya, at sa ilalim po ng kanyang pamumuno, 61 out of 64 LEDAC bills ang naipasa, and lahat po yun aligned sa priority ni President Bongbong Marcos. At higit sa lahat, record-breaking din yung trust rating ng House of Representatives sa kanyang termino. Pinakamataas po kailanman. At nasurpass pa nga ang record ng Senado. Kasi ang tawag nga dati sa House of Representatives, mga buhaya. Pero tingnan nyo, nang dahil sa leadership ni House Speaker Martin Romualdez, tumatag siya, mas nalampasan niya pa yung ratings, trust ng Senate. So kung tutuusin, wala tayong makikitang sabit dito kay House Speaker Martin Romualdez. Meron, hindi ko naman sinasabing malinis itong si House Speaker about dito sa korupsyon, pero makikita nyo naman, mga minamahal, na very convenient itong si House Speaker Martin Romualdez sa kanyang leadership. Literal na hindi nangiiwan, literal na pinapatibay niya ang tatag ng samahan ng kongresista. Pero dumating sa punto na ito na nga yung kinakatakot natin. Nagbitiw itong si House Speaker. Madami ang nakapagsabi na pressured daw itong si House Speaker. Wala daw choice, ganon-ganon. Pero ano ba talaga, Mima, ang totoo? Kung ako yung tatanungin nyo mismo, mga minamahal, nagbitaw siya hindi dahil sa pinilit or sinabihan ni President Bongbong Marcos. Nagbitaw siya dahil sa kagustuhan niyang maging maayos ang independenteng investigasyon dito nga po sa DPWH anomaly. Think about it, mga minamahal. He had a numbers, he had a supports,
Lahat meron siya. 'Di ba? Kaya niyang magstay in power. Kung titripan niya, kung gugustuhin niya. 'Di ba? Pero anong ginawa niya? Mas pinili niya ang accountability over the power. Mas pinili ni House Speaker ang proseso kaysa sa pansariling interes. Sa panahon ngayon, bibihira na lang yung ganyan, ha? Mga minamahal, yung ganyang klaseng leadership, bibihira na lang po yan. Hindi siya nagpapaawa, hindi nga mahilig yan sa media eh. Hindi mahilig magpa-interview, di ba? Hindi niya ginamit ang kanyang pwesto, ang kanyang kapangyarihan para protektahan ang kanyang mga kaalyado. Hindi niya ginawa yun, mga minamahal. Hindi niya binlang ang investigasyon. Kaya nga siya nagkusa na lang. Sa halip, siya pa mismo nagsabi na kung gusto ng Malacanang ng transparency, di unahin natin na sarili nating mga bahay. Siya yung nag-push through noon, mga minamahal. So, that is what we call leadership. That kinds of setting, yan yung matatawag nating leader. At dahil sa ginawa niya Speaker Martin Romualdez, parang, siya talaga nagiging target lock ng ilang mga pulpul na politiko. Siyempre, ang daming ma-ambition. Malapit na yung 2028 Ilang months na lang, December na, tapos 2026, 2027, 2028. Malapit na, mga minamahal. Kumbaga, yan na yan yung pinaka-old age na ng presidente. Pero kahit ganun pa man, si House Speaker, nananatili pa din, di ba? Kay PBBM. Para sa akin, natatakot sila Kasi kapag wala na si House Speaker Martin Romualdez, mga minamahal, kapag natanggal nila, wala nang tinik sa kanila kasi threat sa kanila si House Speaker. Actually, matagal na sanang napabagsak si PBBM kung hindi dahil lang kay House Speaker Martin Romualdez Matagal na yang pinaglilibot ang rego doon kay PBBM, si House Speaker lang yung nag-block dyan. Diba? Ganun katindi si House Speaker. Ngayon, kahit wala na itong si House Speaker Martin Romualdez, ang mahalaga, kahit wala na siya sa posisyon, he's still working. Continues to stand and to work and to uphold accountability and transparency. Yung tipong hindi niya kailangan ng titulo ba para maging leader. Kaya nga minumulto ko ng leadership ni House Speaker, mga minamahal. Hindi niya kailangan ng posisyon para magtrabaho kasi every single days, he proved that the loyalty, he proved na meron siyang loyalty sa mamamayang Pilipino and also to the President and the country first. Diba? That's why I love House Speaker Martin Romualdez. So, when people ask me, ano nga ba para sa'yo si House Speaker? Leader. Magandang leader. Loyal. Hindi nagsasabi-sabi ng iba. That's why I love House Speaker Martin Romualdez. No matter what will they say, Mima, bayaran niya ni House Speaker. No! Hindi mo ako mabibili. Yung opinion ko, hindi mo kayang bilhin. Kahit nasa gobyerno, tinitira ko. Hindi kasi ako bobo. Tingnan nyo si Lagdameo, tinitira ko. Yung nakapaligid dyan kay President Bongbong Marcos na sa tingin ninyo, totoo, si small boy, tinitira ko. Bakit? Kasi hindi naman ako bayad Di ba? Meron akong karapatan kung sino man ang gusto kong iboses. Kasi ganun ako. Hindi nababayaran ang boses ni Mima, ang prinsipyo ni Mima. Kasi para saan pa ang pagsasalita ko sa taong bayan kung ako mismo nababayaran ng sentimo di piso ninyo? Medyo sumusweldo tayo dito sa YouTube ng kakaunti, pero hindi tayo nababayaran. Hindi bayad ang pagkatao ni Mima. Nagsasalita lang ako kasi binumulto nga ako ng leadership niya o speaker. Nakakamiss Sana nga, siya pa din ang speaker ng House of Representatives, kaso wala Well, ano magagawa natin? But mga minamahal, the true leadership don't run away. They rise above. At yan yung pinakita ni House Speaker. Kay President, to the people, and to our country. Walang iwanan. Ang tunay na magkaibigan, pag kasama ka, lubos ang saya, tunay na kaibigan. Diba? Kung meron man akong kanta, siguro yun. Alright, mga minamahal. Yeah. That's all. Don't forget to click the subscribe and hit always notification bell para lagi kayong na-update sa mga video na
ina-upload natin. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.